Hi, I am Engineer June from Experts Review Center, and for today, meron po tayong isa-solve na problem na similar kay March 2026 board exam. So this is all about matrix po. No? Sa pag-solve ng mga matrix, pag-add, subtract, multiply, and so on. So tingnan natin kung paano po siya solve and paano yung mga techniques na pwede nating i-apply sa kanya. Ayan po. So, as you can see sa ating screen, we have this problem. So, this is similar kay March 2026. No? This is all about matrix. A contractor builds three kinds of houses, models A, B, and C. Meron daw siyang dalawang style, Spanish and contemporary. Makikita po natin yun kay matrix letter P. Ayan. So, you have yung model and then ano yung kanyang style. Matrix letter Q, ito pong sa baba, makikita natin kung ano yung style plus ano po yung kanyang mga materials and ilan yung kailangan po natin. So each material, meron naman pong corresponding na parang amount nila. Meron din po tayong parang interpretation kung ano yung equivalent niya sa number na yan. So for example, for concrete, yung nakalagay po sa ating problem is in cubic yards po bale. So for example, for Spanish, kailangan mo ng 10 cubic yards ng concrete. So ganun yung interpretation kay problem natin. And then, matrix letter R gives the cost in dollars for each kind of material. So, 20, 180, 60, and 25 daw po siya. So, I think hindi naman yung dollars lang talaga. Siguro may multiplier pa siya. So, baka banggitin later on or nabanggit naman dyan sa problem po natin. Okay, so, ngayon, kailangan nyo pong ma-check kung paano kayo pupunta doon kay matrix. So, makikita nyo sa ating screen, yan yung parang goal nyo dapat, no? Paano ba pupunta yung calculator ninyo dyan sa interface na yan. So, you can see po dito sa side po ng ating screen. Ito ka lang. Ayan, ito po. No? Paano ba pupunta sa matrix po natin kay calculator? Okay, so, tingnan natin. Check muna natin, ano po ba yung question. Sinabi ng students po namin sa review, parang hindi ata ito mismo yung nakalagay. Siguro may binago-bago lang si sir doon sa nilagay po niya sa ating exam. Pero similar naman daw yung mga values po dito. First question po, what is the total cost of these materials for each model? So, magkano daw po yung gastin niya para po doon sa model and doon sa bawat klase po ng material. So, remember, meron kang tatlong matrix. We have yung model and style. Okay, so we have yung kay Q, we have yung style and yung material. And then, yung R natin, we have yung material and yung cost po nila. Okay, so kailangan natin ma-analyze paano ba yung gagawin natin. I-add ba natin sila? I-divide kung pwede. Subtract po ba natin? Mag-multiply ka po ba? Kung mag-multiply ka, ano yung dapat mong i-multiply? Okay, so, refresh lang tayo ng onte para po kay matrix. Siguro yun yung una po natin gagawin muna. So, para po sa costing, ganito. Ang gusto kasi nating malaman daw is yung cost ng bawat model. So, parang ang ending natin dyan, you should have a matrix na ang laman po ay model, di ba? Parang versus yung cost. Ganun dapat siya. So, parang model A, ito yung total na gastos natin. Model B, ito siya. Model C, ito po siya. So, dapat ganun yung mangyayari. Okay? So, yun yung ending nito. The end game ng question number 1. So, I think ito yung tinanong natin nung board exam daw natin based sa feedback ng students natin. So, paano mo siya gagawin? So, una, dahil yung matrix po ng model, kasama niya is yung style, Spanish contemporary daw. Siyempre, doon ka mag-umpisa. Bago po kayo mag-start, tandaan po muna ninyo yung M by N po siya. Ay, sorry. Di kita. Ayan, M by N. Si M natin, designate mo siya as yung row, tapos yung N is yung column. So, paano po ba, sir, mas madaling tandaan? So, ako kasi, sinasabi ko sa students, kapag medyo nakakalito, much better, isa lang yung tandaan po ninyo. So, it's either ano yung row, ano yung column, ganun lang. So, kunyari, yung row po kasi, ang designation niyan sa matrix is yung pahiga. So, lahat ng row, pag ganito, lahat po ng column, yung sabihin mo ng pababa, ganun na lang. Kasi lagi namang sa unang point ka mag-uumpisa eh. Okay? Ganun yung gagawin po natin. So, para po dito, pwede mong tandaan, yung row daw pahiga. So, paano pag column? Eh di, hindi siya pahiga. Di ba? Baliktaran lang po sila. Okay? So, kung gusto mong kabisaduhin is yung column, eh di, yung column naman patayo.
edi ano yung row? Edi hindi pa tayo, 'di ba? So pahiga naman po siya. Laging isa lang. Kung tingin nyo kayo yung student na madaling malito pag mga ganun, lalo na panic mode na po, no? Talagang mapagbabaliktad mo talaga yan. Okay? So, ano yung kinalaman ng M by N? Kasi po, sa rules ng multiplication, hindi po natin pwede ipag-multiply yung dalawang matrix kapag yung nasa gitna nilang dalawa ay magkaiba. So, halimbawa ganito. Pwede po natin pag-multiply yung dalawang matrix kung sila po ay 3 by 2. Tapos, i-multiply mo siya sa another matrix, let's say 2 by 4. Ganyan. So, yung sabi ko po na gitna, ito. Dapat po, parehas yung nasa gitna na to. So, ibig sabihin, sir, paano pag binaliktad ko po? Inuna ko yung 2 by 4, multiply ko kay 3 by 2. Pwede po ba yun? So, technically, hindi. Kasi po, kailangan ngayon nasa gitna ay parehas para po mag-come up tayo ng isang matrix na ang magiging form niya or yung itsura po niya is ito by ito. Okay, so parang kunyari 3 by 2 siya times 2 by 4, ang ending po niyan magiging 3 by 4 na siya. Okay, so sana na gets po ako. So ganun yung idea ng matrix kasi. So dito, ang common na magagawa mo dyan actually is pag-multiply talaga sila ng pag-multiply. So, yun nga lang, kailangan nyo pong mahanap kung sino yung dapat nyo ipag-multiply. So, bakit ko sinabi na dito ka mag-start kay model, kay matrix P, saka kay matrix Q? Kasi nga po, ang habol mo is yung end natin should be yung model, di ba, by nung cost nila, total cost. Ganun dapat yung maging goal po natin dito. So, let's start po. Gagawin ko, yung matrix P, multiply ko po kay matrix Q. So, syempre, board exam scenario po, no? Wag mo na siyang i-manual. Nasa, parang at the back of your mind, alam mo paano mag-manual computation, pero dahil board exam, gamitin mo din calculator mo, syempre. So, gawin ko class, ulitin ko lang to. Mode matrix is 7. Ayan. So, pili ka lang kung ano gusto mong matrix dyan. So, syempre, mas madali po pag matrix A muna, syempre. Matrix A. Ito po, M by N is row by column. So, matrix A po natin, take note, that is, ito yung rows, di ba? Row nga po ay pahiga. Ayan. Pasilip lang natin siya. Ayan. Silip lang po. Ayan. So, yung row natin ay pahiga. So, si matrix P natin, siya po ay mayroong 3 rows by 2 columns. So, hanapin natin yung 3 by 2. Wala po siya dito. So, down nyo lang siya. Ayan. 3 by 2 po ito. So, 3. Lagay mo na siya. So, di ba, parehas po sila ng itsura. So, tama naman yung napili nating matrix. So, lalagay mo lang po lahat. Check nyo lang po yung paglipat-lipat ng parang cursor ng calcu mo. Mamamali po kayo ng mga mailagay. Ayan. So, nakasave na yan. Click mo lang yung CA or pwede ka dumiretso ng apps agad. Pili ka ulit ng matrix po. No? So, let's say matrix B naman tayo. Ay, sorry. Data pala. Data. Matrix B naman. Ayan. So, wala naman siyang laman. So, pwede mo siyang lagyan. Matrix B po natin is si Q. So, again, row yung pahiga. So, you have 2 by column mo ay 4. So, 2 by 4. Ayan. Kinaganda po ni Canon natin kasi hanggang 4 by 4 siya. Nung ako po, time ko ng board exam, actually, 3 by 3 yung meron. Yun lang talaga siya. Kasi mga lumang models ng calculators pa yun. So, you have 10, 2, 0, and 2. 50, 1, 20, and 2. Ayan. CA po natin. Okay. So, ayan. Gagawin ko sana is P by Q. So, ang tanong, pwede po ba? Diba? Pwede pa po bang itry? Ganun. So, 3 by 2, ano yung ating rule? Kailangan po yung gitna ay parehas. 2 by 4. Diba? Gitna po ay parehas. Ayun, diba? Ang galing, diba? So, yung example ko, yun din pala yung P by Q natin. Ayan. So, dapat ang kalalabasan niya, magiging 3 by 4 siya. So, you have 3 rows by 4 columns. Ayan. Tandaan po yung 3, diba 3 by 2, that is model by style. So, tignan nyo lang yung pattern. Ito magiging model by style. Tapos, di ba po yung 2 by 4, that is style by materials. Okay, so di ba ito yung parehas. Ang magiging ending valid for this part is yung model by materials na siya. Yung model po ng bahay,
tatapat na natin kung ilan yung materyales na kailangan po niya. Ganun yung mangyayari. Okay. Sana gets po. Tama, gets. So, ngayon, para po dito, gagawin naman natin ay ganito. Gagawin natin is we have matrix A. Multiply po natin kay matrix B. Siya nilagay, no? Ayan. So, we have this matrix. Again, tulad po ng ating pinangako, kita nyo naman po sa screen, di ba? 3 by 4 po siya. Ito, i-zoom in nyo na lang. 3 by 4 po yung kalalabasan niya. So, we have 1, 5, 30, 600, 60, and so on. Ito po siya. Sige, sulat ko. So, si P by Q, ang kalalabasan po niya bali is si 1, 5, wait lang po. Sulat ko lang. Focus lang. Focus. 60. Ayan. Ito po yung ating matrix answer. So, nakalagay po yan kay matrix answer. Okay, so mamaya i-ano ko lang muna sa inyo. I-hold lang muna natin yan. Okay. So, meron ka pong ganito. So, papakita ko lang sana. Remember, this is now. Hiwalay ko lang So, natin ganyan. Diba, sabi ko nga sa inyo, ito na po ay model. So, you have model A, B, C. Tapos, by materials. Diba, row by column. Yung row, nakatapat yan sa bawat model po ng bahay. And then, yung columns po, nakatapat dun sa klase ng material. So, you have yung concrete, lumber, B, tapos S na lang. Ayan. So, si model A, yung row po niya, yan po yung mga kailangan niyang materyales. Yung column po, yan yung mga materyales. Ganon. So, ganon yung kinaganda ng mga matrix, no? So, ngayon, try natin. Paano kung di mo napansin, no? Baliktad. Natin kung baka gumana pala, no? Ganon. Dimension error yung lalabas kay calculator. Kasi nga po, may rule na sinusunod yung pag-multiply ng matrix. Okay, same goes for addition, subtraction, di ba? So, scalar multiplication yung hindi lang involved kasi multiply mo lang naman lahat dun sa scalar quantity. Di ba? Para may naka-multiply lang sa labas. Ganun yung mangyayari. Okay, so, hindi po pwede yung ganun. Okay, so, hindi siya gagana. Bago tayo magtuloy, lagay ko lang muna sana si matrix C. Ayan. Matrix C po, yung cost, ito. So, ito, tingnan natin klasa kung ilan siya. Ano ba siyang matrix? So, row, pahiga. So, 4. Isa lang po yung patayo, di ba? Yung mismong cost lang niya. So, 4 by 1 siya. So, number 4. 20, 180, 60, 25. Guys, huwag siyang hulaan na kung anong klaseng, kung ano yung dimensions ng matrix. Huwag yung pong hulaan. Okay? Talagang kailangan, alam nyo siya dapat na ganun siya. Naka-matrix yan. So, ngayon, gamit po lahat ito. Diba, meron tayo nitong matrix kanina. Gagawin ko naman, this is P by Q. Diba, sabi ko, ito pala. Model by materials. So, this is 3 by 4. Ang i-multiply ko po is itong matrix na to, this is 4 by 1. Okay, so, yung 3 by 4, ang tanong, pwede bang i-multiply kay 4 by 1? And take note, parehas yung gitna. Ang ending po, you have a matrix that is 3 by 1 na lang siya. 3 row, isang column. So, ito class, sabi natin ay model by materials. Model by materials. Ito naman pong 4 by 1, as you can see po, is materials by cost. So, di ba, parehas po itong material. So, ang ending po, you have a matrix na model by cost, which is yung hinahanap ng problem po natin. Di ba? So, ang galing ng matrix. Ayan. Matrix. Okay. So, nakastore naman po lahat. Ulitin ko lang matrix A natin by matrix B. So, ito po siya. Okay, yan na siya. Pag sa matrix po, huwag niyo pong gagawing answer. So, kailangan matrix answer. Nandun yung answer na common na ginagamit po sa mode 1, parang ganun. So, ito tayo, times natin po ulit na matrix C. Ayan. So, gagawin natin yung sagot po kay P by Q. Yung multiply po natin kay matrix R. Ayan yung gagawin ko. Quest po natin. Ayan. So, now we have yung matrix 72900, 54700, and 6800 po.
Ayan. Hindi lang ako ganun ka-definite dun sa choices, pero I think kung costing po yung tanong, pwedeng matrix yung sagot, or pwede po na model A, ito yung cost niya, model B, model C. Ganun. So remember yung bawat row corresponds dun sa model. So A, B, and C. And then ito naman po is yung cost per unit. So bawat klase po ng bahay, model A, model B, model C, yan daw yung magiging total costing. Okay, so yan yung magiging first question po natin.